Vegan! And good day mga kabeshi! Yan, good day, good day, good day. Another good episode ang hatid namin para sa inyo. Ngayon, sabihin niyo na ano yung mga pieces of information na pwede nating pagdikit-dikitin kasi malay natin, malaman natin kung anong larangan, field at kung sino ang special guest natin sa episode na ito. So, una ba tayo kay Ate Lay? Siyempre, balita ko yung guest natin ngayon. Ano? Student leader siya. Student leader. O, ikaw naman, Kurt. Top 1 sila sa research Oh. sa UMS. Yun. Tapos sila research. Ako, ang balita Research. ko naman siya daw siyang singer. Singer. Ako, balita ko, maliban sa researcher, tapos student leader, tsaka singer, isa siyang achiever, and at the same time, medyo mas marami pa siyang hilig, katulad ng poetry. Ganon. Pero of course, wag nating i-spill lahat, kasi asan yung thrill, di ba? Asan yung surprise? So mga kabeshi, wag po kayong maglilipat ng channel ha, dahil magbabalik pa ang Rise Up Pequeño! So, ayan mga kabeshi, welcome back. So, andito na ating panawin for this episode. Simulan na natin ang bakbakan. So, kabeshi, magpakilala ka na. Hello mga kabeshi, I'm Aaron Loy Bucarile. I'm 17 years old. I'm from Calagip, Cagayan, Ilocos Sur. Oh, yun. I love the energy. Di ba? Hi. Very Hi mga kabeshi, I'm Aaron. Yun. Hi mga kabeshi, I'm Jamin. The love of your life. Shout out sa'yo. So, tanong ka na, Kurt. O, lagi unang tanong eh. So, sino naman yung proud parents mo? Okay. Sino siya? My proud parents po, my late mother is Loida Alquisa Quiliopras po, and my father is Ariel Capas Bucarile, and if I may add po, my loving aunt, which has been my mother ever since po, Rodalyn Navarro po. Hi mama. Meron talaga siya. Parang nakakaiyak yung ano niya. Parang tone naiyak na niya. siya. O, Oo. paiyak na. Medyo emotional siya, syempre, kasi proud sila sa kanya. Siya rin, proud sa kanila. Of course. Of course naman. Pinasa agad eh. Ayan, ilan kayo magkakapatid? Pang-ilan ka? Since my mother passed away po nung pinanganak ako, parang 10 days after po, my mother po, na parang yung tumayong mother ko is yung aunt ko po. And ever since, naranasan ko naman pong magkaroon ng kapatid dahil sa mga pinsan ko. Bala ko po yung bunso. So basically, parang ako po yung bunso sa kanila. Parang siya yung bunso, diba? So, kamusta naman yung bonding yung magpipinsan? So, very close talaga kayo. Me and my ate po, very close po kami. Siya po yung, siguro po, masasabi ko na siya yung kasangga ko sa lahat. Kasi ever since po, kapag nai-stress ako, she would always buy me ice cream or she would treat me po ng mga kahit ano, para lang mapasaya ako, gano'n. Lalo na ang ice cream, it's comfort food. She would Yes. buy you 2 liters Therapy. ice cream. Bakit hindi, mother? Yeah? Diba? Bakit hindi? Oo, 2 liters at ubusin mo isang oras. Kaya. 10 minutes lang. Ay, kahit na. Libre mo! Iba O, talaga. ilagay mo dyan. Okay, iba talaga ang babaeng lumalaban pati collar ko. So, ayan, Aaron. Best asset ni Jimin kasi yan. Nabalitaan ko Huwag na tayo kasi- maglipat-lipat si Jimin muna. Game. Yan, so balita ko kasi sa Canada college student. Yes po. So gusto kong malaman, ano yung kinuha mong program? Tsaka bakit? Ang ginawa kong program is Bachelor of Secondary Education major in English, kaya mga ate. Oo, yan. Mainly because I was inspired by my practice teachers. Teacher says, gano'n. Okay po. Dahil po sa mga practice teachers ko noon, ng grade 10, grade 11, grade 12, I was inspired po sa kanila. Noon po kasi, gusto ko po talagang maging teacher, but hindi ko pa po alam or hindi ko pa po sure kung ano yung major na kukunin ko. And as time goes by po, dun ko po na-realize na parang English po yung para sa akin kasi I am very fond of the language itself, and I do think na parang gusto ko pa po siyang aralin, and I think I could use it naman po in the future para rin po umangat-angat naman po sa buhay. Oo, maganda rin kasi yung English kasi English being our universal language, maganda yun. It's the language that connects us from other countries. Kumbaga yun yung language natin of globalization. Diba? So mother, as someone na magaling mag-English ikaw, As go. someone
monopoly on our barangay. One of the... One of the... Let's think about it. Okay, go. Ano ba yan? Let us What's your challenge. question? Our question for you is, English dito. Ilang kayong magkakapatid? How many are you in your family? Oh! Di nyo kaya yun. Parang pero malayo. Malayo. Ikaw nga. Ikaw kay Malapit Dory. na malayo. O, malapit na malayo. At least, okay, di ba? O ikaw, Kurt, Englishin mo yun. Ilan kayong magkakapatid? Ganun sila. Buti. I believe in the... I believe in saying same. Yan. So, Kurt, So, baka may gusto ko first choice ba ni Aaron ang Vicente? Hindi dapat Opo, kasi gaya po ng sinabi ko, ever since I've always wanted to be a teacher, and doon ko po na-realize as time goes by na gustong-gusto ko po talagang magturo using this major, using this language. And noon po kasing nagpa-interview ako, hindi na po ako nag-apply sa ibang colleges. wow, risk taker! Opo. Kahit hindi po ako sure kung mabibigyan ako ng slot, pinili ko pa rin po na doon na lang po sa gusto ko kaysa naman po magdagdag pa ako ng mga back-up hindi ko naman po yun Yeah. gustong aralin. Mahalin mo si Luigi. Hindi, pero Yes, ano oo. talaga, very risk taker yung move noon. Siguro confident na siya na. confident talaga. Oo. Like, wala nang hesitation or Yes. doubt sa katawan niya. I agree po. Di ba? Confident. Maganda yun mga Like kabeshi. that. Confidence is key, di ba? Confidence is the number one success in life. Di ba, mother? So, ano Yes, ba? father. And Oo. of course, Oo. balita namin, naging class president ka. Share mo naman. Ang una pong beses na naging class president ako is way back grade 10 po ako. Ever since hindi ko naman po talaga nakita yung sarili ko na mag-lead ng isang klase, but mahirap po siya kasi ikaw po yung face ng class nyo, ikaw po yung magli-lead sa mga kaklase nyo. So basically, you would be their role model. It was scary po kasi at the same time, kapag nagkamali ka, parang ikaw po yung masisisi sa lahat. And throughout naman po sa pagiging class president ko for 2 consecutive years, natutunan ko kung paano maging isang leader at maging magaling na example sa mga kaklase ko po. So bilang isang class president or isang Student leader. student Yes. leader, ano yung mga biggest achievement mo? Biggest achievement ko po as of the moment, siguro po, maging club treasurer po ng Humanities and Social Sciences class nung grade 12 ako. It was the first time that, So nakasama mo si Kate Del Castillo. yes po, she was our vice president. Shoutout sa'yo, get well soon, Kate Del Castillo. Minom ka ng maraming medicine. Sakitin kasi yun si Kate. Opo, medyo close po kami ni Kate. Palaging kulang ng coins. Siya po kasi yung parang laging call niya sa amin. So, parang nahihirapan ako mag-level. Ganun. Konyo? Opo. Konyo siya, mother. Parang di naman dito. Shoutout sa'yo, Kate. Alam mo Ito na. din mo, Aaron. So, Ayaw going tayo back magsalita po, Pinapatay yung segment, Totoo ni Aaron, syempre. as a club treasurer po ng Humanities and Social Sciences Club, yun po yung first time ko na lumabas sa comfort zone ko at mag-join sa mga club organization. Kasi ever since po nag-join ako ever since po naging high school student ako, silent lang po ako, hindi po ako yung type ng tao na gumagawa ng ingay para, hindi naman po para sa magpapansin, pero Silent Blood Dangerous. parang Tumutuklaw sa tamang gusto ko po oras. ibahagi na at the same time gusto ko rin po mag-try ng mga bagay-bagay at yun yung achievement ko na nagawa ko yun, and it was an experience na pinaka-memorable po para sa akin. Haya. Naka-energy, Jamin. Dapat may energy ka. May energy ako, mother. As someone from Bised English din at from Brooks, of Parang di ko course. nakita kanina. Oo. Hi. Tatanong daw siya. Oo. So, Nalo yung energy eh. Oh. Ano? nabanggit namin na isa kang Class president. Ano yung pinakamahirap na duty mo naman? As I've said po earlier, ang pinakamahirap po would be being
the face of the class or being the role model. Kasi nga po, isang mali mo lang, parang mali na po yung magiging tingin sa'yo ng mga kaklase mo, especially po ng teacher mo. And it's the hardest part po kasi it's like failing a group of people po na napaka-importante sa'yo. Tsaka when you're the class president, kumbaga ikaw ang backbone ng classroom niyo. Grabe yung pressure. Pag wala yung advisor nyo, and then like for example, like a problema, yung patak niya talaga sa'yo, like, yan, maingay sila. Sino class president nyo? Ganun. Yeah. Yung kaba na nararamdaman mo pag yung class president na hinahanap pa. Bakit mother? Naalala ko lang kasi vice president, and in terms of vice president, pag ikaw talaga, pag walang teacher ko, noisy. Kausap pa sa inyo noon yun, yung noisy, ano lang, mga LM lang. Hindi na sa amin na siya effective. Eh kami na yung pinaglipasan ng panahon. Ngayon. Kasi class... Jemin ha. Hindi, mother, kasi ngayon talaga, yung classmates namin. Like, especially kasi I'm from Bandura, and then sila yung kapalitan namin ng classmate yun. Every single time talaga na maingay yung mga classmate namin. Hindi mo na sila makukuha sa sa pagalit, kahit sabihin sa teacher. Sa anong classroom mo? Kondura? Bandura. Bandura. Ikaw? Pirate po. Ikaw? Hindi nakalimutan ko na. Kasi, yung ABM sila, ata ABM ako eh. Anong pangalan ng classroom mo noon? High school? Siguro. Mark siguro. Shout out sa Nalimutan mga... ko na talaga. Tama ba? May mark sa ABM? Kaya. Yun, Kami din mark. meron kami classroom. Parang STEM na po siya ngayon. Oo. Hindi ko lang po sure. Ako din ako yung Anong section mo na, mother? Grade 1. Grade 1, Ruby. Grade Ako, grade J. 3. Chrysolite. 4. Silver. 9. Wala kaming grade 9 noon. Oo. Hanggang grade 6 lang kami. Zircon. First year. Kabisado pa yun. Oo. Wala pa. Oo. Grabe, expect. Third year college. Anong section mo? St. Luke na nabuwag kami noon pagdating ng 4th year. So, yan, balik tayo Yes, ngayon kay oo. Aaron. Shoutout sa mga taga St. Luke noon. So, Aaron, student leader ka na. Tapos, balita ko, isa ka rin daw student achiever. So, yan. Talagang in one, no? Magkwento ka about it. Kamusta naman? Nung elementary po ako, I wasn't an achiever. Parang silent student lang po talaga ako, normal na estudyante. Parang hindi ako nangangarap na magkaroon ng matataas na grades or awards. But ever since nakatungtong po ako sa high school, dun po ako nagkaroon ng motivation to strive harder, and eventually dun naman po ako nag-start maging achiever. And in God's grace, graduate naman po ako sa grade 12 ng with high honors and Wow! with 4 High special honors. awards po. So, Great. Galing. yes po. Congratulations! Talagang pride. Cameraman namin, din, grade 6 yun. Top Tsaka 10 shoutout yun. natin yung Shoutout, express sir. spray sa likod ng natin. May spirito nag-aano. Minimake sure niya syempre, di ba, na comfortable si Aaron sa atin. Pero may spirito na nag-iiwan ng bakas. So yan, Mother Che, ikaw magtatanong ngayon. In So, English. No. What is your most memorable when you are young? Grade 1. Memorable experience naman tayo. So, ano yung pinaka-memorable experience In terms of what po? in terms of your love life? I'm alive. In terms of Student leader and student achiever. leader ka, achiever. Oo, yun. Sa student leader po, yun po, yung pag-join ko sa Youth Club. And as well as sa pagiging achiever naman. Tingnan ko. Baka may lubid kasi na lumilipad. Ang biggest achievement ko na po ang graduate ng with high honors at yun po, makapag-bag din po ng other awards. Kasi nga po, nung grade 6 ako, I didn't have any awards nung graduate ako. So it was like, parang gift ko na rin po sa younger self ko na maranasan niya rin po yung palakpakan siya ng maraming tao dahil sa mga achievements niya. Ano yung feeling? Siguro, honestly po, after nung graduation ko, I felt so loved po kasi ang dami ko natanggap na pera. Ano talaga? At least, Ano? at least, kahit pa Yun po. no? Dapat gawin, Jervin, ang aim natin. Pag nag-graduate, pera, hindi medal. Ay, sorry, wala akong natanggap. Parang kapalit na rin po ng mga pagod yun. So, ilang medal ang inuwi mo sa bahay yun nung nag-graduate ka ng grade
5 medals po. Dapat ano mo, 50. Hindi ko na po yung Kaya mo. Kaya mo yun. Tiwala lang. Yung college. Magda-drive-thru ka, pabili ng burger. Mag-gold ako, ikaw meron. Uy, ganun talaga. Actually, nung pauwi po ako, Hindi mo naglalakad po kasi ako. Tapos, akala nila may namamas ko po kasi nagklikling-kling yung mga medal. Uy, ganun talaga ng graduation. Girl na pala ngayon, gagawin. Ano, be proud, di ba? Siyempre. Oo. Like, nakapila na dyan sa mga Corporate kainan. pride. Oo, ganyan-ganyan. Tapos, kaya dun sa katabi mo, di ba, may medal. Tapos, ikaw haharap ka ng ganun ka. Mas Ganun. marami sa akin. Oo, Ganun. kukuha ka ng kutsara, gagaran-garan mo. Ako nga dati naiingit ako ng dami-dami niya ano, ang ginawa ko lahat ng ano, yung alam mo yung takip ng corn beef. Yung ginanong ko nilaro-laro ko na, oh, ikaw lang, sige, ako din meron. At least pampa nga yung sa akin na noon. Yan, Jeline, baka bigyan mo naman ng hint yan sa mga earrings mong ano, pabulaklak. Bulaklak. So, Aaron, sige. Alam na natin to since from Yums din naman ako na Dahil nakaalay sa Yums, bulaklak. oo, pioneer natin or priority natin ang research. Kamusta si Aaron as someone na student researcher? If I would describe him as a researcher po, using 2 words, it would be hardworking and determined po. Kasi, first, hardworking siya in a way na hindi po siya sumusuko, even though sobrang challenging ng mga researches, lalo na po nung III namin na pumunta po talaga kami sa Barangay Fuerte po. Bird. What's It's a subject. Subject. Parang community-based research po. Determined naman po siya in a way na hindi po siya nagpapatalo kahit po nahihirapan siya. Tama na yan. May nagkakwentuhan dyan. Kasi yung ano, yung Kasi mga- naalala namin kasi, I think ang III, yung project-based research talaga, is nag-start sa batch namin and then nailipat sa kanila. Mahirap na ng batch namin, tapos nababalitaan namin yung mga III talaga na like Yes. full classroom, tapos ilipat na talaga sila community and community na mabigat na. Kung community service kayo sa III, ganun. Hindi lang community service kumbaga mother, like there's project-based research, Yes. ganon. Parang nag-ano. Pero Pwede po ka sa na yung batch subject namin, mo. na-add Thesis po kayo. yung community-based research. Opo, parang tulong ka na po, tapos may thesis ka pa. Oo, like Ganun. true project din talaga and Yeah. research. Hindi ko carry yung mga ganun. Medyo mahirap talaga talaga. siya. Mahirap po Madami talaga na, siya. So may we know if you can still remember kung ano yung research niyo? Yung sa akin po, community-based research, raising awareness through responsible pet ownership po. Yun po yung nag-focusan namin sa Fuertes because marami pong mga aso na gumagala. And ang ginawa po naming solution is, well, sa akin po, nakipag-partnership po ako sa college yun. Partnership. Sa Basta yun na yun. Animal Bite Center po ng Yun, Bigan. Thank you po kay Dr. La Paz, ma'am. I miss you po. Doctoral na pass from Bantay. Yes po. Siya po yung naging partner namin at lecturer namin po ng dito as well as sa Department of Agriculture po ng Kawayan. Ang ganda ng ano. Na project niya. niya. Lapas. Or first name yung Lapas. Yes. Si Dr. Lapas Peredo. Yes po. From Shoutout sa'yo, Doc! Kapitan namin. Howdy, Kapitan. Shoutout, Kap! Hindi, so yan yung project nila maganda. Yeah, Especially yes, oo. timely din ang rabies, di ba? Kahit pa paano, at least Oh. matututunan nila yung about. Pero ano, ang hirap din ng mga ano ninyo? Yung mga ganyang may field thesis, parang report na kayo. Mine way back then Oo. was focused on sports din talaga at saka ano, SK. Sa pag-SK. Then meron yung sa iba nakafocus. Like sa kanila, focus sila on canal cleaning, ganun. Tapos, naalala mo pa ba yung Wala research pala. more on practical research too? parang perception of e-bike users on the licensing of e-bike owners po. So it focuses on the e-bike users po and their perception towards the kung ano po yung tingin nila sa Di ba? parang Napaisip ka. kung ano po yung tingin nila sa ano yun na, hindi ko po siya masabi in words parang ngayon po kasi parang nire-require na magka-license yung mga e-bike owners. So parang yung kung ano po yung masasabi na towards doon sa pagla-license. Sabagay marami na sa single magamit na Yes. So, dapat lang talaga mabigyan. Ikaw ba, anong masasabi mo? Oo, long I
Oo, I like do yung think perception na- niya, Yeah, syempre. oo. Doon po kasi yung results po ng research namin is very high. So I think, hindi ko naman po masasabi na I think, hindi, wrong yun. O kasi as a research, it's Opo. very hard. You don't... Since very high Ano po yung opinion. very high po yung results, I believe na yung results po ang nagsasabi na agree din po sila na dapat magka-license na po sila kasi para fair naman po sa lahat ng nagdadrive ng iba't ibang vehicles at para na rin po sa safety nila. Oo, sa Iwas safety rin ano, talaga nila. Kasi one of the disadvantages talaga of yung sa e-bike, there are drivers out there na minor Minor, and then yes, oo. goes right around sa mga sa Long distance not here Oo, from ano lang. para rin city. safe sila, tama Yes, yung oo. safety na Actually, yun din po yung isa sa mga nasa suggestions namin sa recommendation sa research namin na sana po in the future maglagay po sila ng certain ages para sa mga pwedeng mag-drive po ng e-bike para naman po makaiwas na rin po sa mga Oo, distraction. kasi as young as, let's say, mga around 9, 10, may mga Dami nakikita ka na rin talaga. talaga. Magagaling Tsaka na yung po mga sila. sobrang matatanda na, nag-i-e-bike pa rin sila. Tapos, Kaya naman nila Pero mag-ano. nasa gitna sila. Yung daan kasi, Oo. especially kasi Yung yung one of the like Oo, constant tama. na nakita from research Oo, is the walang highways talaga. Oo. Like na ipapasok nila sa Oh, highway. usually kasi ano yung mga ibang gumagamit ng e-bike. Porket naka-e-bike kasi minsan talagang sige naka-e-bike ako hindi ako mahuli. Ginigitna nila minsan. Oo. Hindi ko po mga kabeshi, hindi ko po linalahat pero meron pa rin tayong mga ibang Mga kabeshi, remember we are Kabeshi, oo. talking about research and safety na rin po dito. Lalo Yes, na we are oo. talking about your road safety. Kaya yan, drive safely and of course, drive at the right age. So, pwede Kasi, matuto. May kasi one time may na-try ako yung parang nag-go-overtake ako kasi nagbabadili ako. Tapos ginigit-git niya yung nasa gitna kami ng highway. Kala ko, okay, sige mauna ka na. Balik na ako, go. Ganun na lang, pinabayaan ko na lang. So balik Yeah. tayo kay Aaron. So baka may Si Ate tanong ka Lay. naman. Sige, asa na tayo? Number 14 na tayo. Ayan. Siyempre, share mo naman sa amin yung skills mo or mga talents. So ayun, Maggie, baka pwede mo naman kami pasilitin ng talento. Yes. Okay. Kasi- Only lang. Oh, yan, tingin ka dyan sa gitnang camera. Kanta mo, isigaw mo, ikanta mo. Dito sa nag-iisang show na kung saan. Tara po. Kailanman di ko maiisip ang mundong walang ikaw. Tatandang lugod kasama ka. At kahit na kailan mamahalin kita. Okay, bilis ang takbo ng panahon. Walang nananatili sa mga kahapon. Humingiti na lang sa mga litrato at muli napapaisip kailan mo naramdaman na di mo na ako mahal. Yan na po. Mahal. Ang galing, my God! Galing! Ang So dapat galing. na yan, itutuloy natin mahal. Jemin, mahal. Kita, mahal. na mahal kita. Oh, sana'y patawarin mo. So, pasok ba sa ating tawag ng tinihalan? Bilang Yung pagkanta niya. Ang galing. Rate natin. Na-ready ka eh! Na-ready ka eh! Rate it. Kasi iba yung tingin niya sa akin. Kasi naalala ko yung episode ni Ate Drexy, siya yung nag-rate. Si Ate Lay yung magre-rate ngayon. Di ba yung acting niya daw 40? Oh, ilan Ate Lay? 10 out of 10. Would recommend? 11. Ay, Wow. 11! Ang galing niya. Oo, ang galing I like niya. it. Oo. Thank you, Ate. Dapat mag-ano ko tayo dyan, so may bago magre-rate din ako. Hindi po ako Dancer kasi, to eh. Dancer lang ako sa kapihan. But I do make poems po. Wala. May tula ka bang naka-ready dyan? Nasa phone ko po. Ay, nasa phone Ano niya yung kasi. pinaka-memorable mo na naggawa mong poems? Marami po kasi. Kaya yung pinaka-memorable mo na naalala mo Ano yung number 1 na pinagsusulatan mo ganyan? The Oh, best. yan, aabutin na ni Kurt. Notes up po. O yan, sa notes up. So, magbigay ka kahit mga, let's say, 2 lines, gano'n 3. Habang hinihintay natin yung sige hanapin mo muna. Habang naghihintay tayo na Ayusin ko din yung headband ko. Yes, so magta-talent portion tayo ngayon. So kakanta daw si Kurt. Si Ate Lay. Si Kurt muna. Syempre, Wag na si Kurt. Kurt. Ano ba, Jamin? Masakit Ay, masakit ulo. sa ulo.
Pero kanya. singer siya. Singer siya. Hindi. Prayer leader lang daw. Preach, pray. Grabe naman. Ready ka na, Kurt? Kurt? Ay, hero pala. Na-offend siya doon, mother. Ay, Okay, Kurt, pag ganun yung tingin niya sa akin, Kurt? na-offend daw kasi siya, mother eh. Okay, go. Etong piece na po, etong piece Piso? Piece Ah, po. okay, go. Itong piece na po. Ha? Na-stress This eh. piece po is made from my favorite movie po, Call Me By Your Name. And it is entitled Echoes of Your Name. So, babasahin ko po yung last stanza. Kasi ito pa yung favorite ko. Was it just a summer fling? Not even love, nor an invisible string. Call me by your name like you always did. A whisper carved where yesterday's secrets hid. Wow. Longest line, ano? Longest line. Secrets hid. Is it just a summer fling daw, mother? Summer fling. Fling. Connected daw ba kayo by a string? Shoutout sa'yo. Get well soon. Ay, may nag-relapse. Oh, 5 years ago. Ay, wow! 5 years Meron ago, talaga, get meron well talaga. soon. Shoutout sa'yo. Sana okay ka na, mayaman ka na ngayon ang alam mo. So ako naman ngayon na magtatanong ulit May ano lang lang naman eh. Wala. Wala pa. Ay, biglang tingin sa gilid. Anong tingin mo yun? Ano yung waiter? Waiter! Napansin. Ikaw magtanong na lang pala. Doon siya bill out. Naranasan mo na rin daw ba mablangko kagaya niya nung bigla siyang tinanong ni Sir Ferdinand Espejo sa debate? Debate. Hindi naman po ako nabablanko sa debate. Ay! Ay, sana all. Hindi naman po kasi. Ikaw na bang ako sa lino ako? Dalawang beses pa lang po kasi ako nakikipag-debate. So, Sa kapitbahay, gano'n. Debate sa kapitbahay. Kung ano, may topic ng example, papapiliin ka kasi sa Yums debate din, mahilig tayo sa debate. Any topic na gusto mong pag-debate na nas kalaban mo ang Kuya Kurt mo. Ngayon, try natin sample lang. Yan ang gusto Pumili ko. ka ng topic, tapos siya yung side na cons, ikaw doon sa pros. Hiram na bote. wala po akong maisip. Ang hiram na bote. Hindi ba parang advantage niya kasi siya yung nakaisip eh. Oo, ikaw karon ate. O, ikaw Ikaw na. mag-iisip. Wala Or rin ako ako na mag-iisip. magbibigay, sige, oh. Ano? Okay, sige, sa empanada tayo. Siya, Anong mas sige. magandang Bago ilagay? ka lang. Magandang ilagay sa empanada? Kasi di ba yung iba sa empanada, yung nilalagay nila, hindi papaya. Oo, adobo. Hindi. Ano yan? Yung meron yung isang nilalagay sa empanada. Ano tawag? Brussels sprouts. Papaya, yung isang papaya. Repolyo. Repolyo, yun. So, Parang munggo naman sa amin. so yan, Jack and Poy kayo. Iba naman. Anong mas masarap sa empanada, papaya o repolyo? Yan, Jack and Poy kayo. Go. 3, 2, 1, bagsak. Oh, ikaw ang pipili kasi ikaw nanalo. Oo, piliin Repolyo mo o siya. papaya? Yun ba pipiliin? Siguro repolyo na lang kasi ayaw ko ng papaya. Okay, sa'yo papaya. Magde-debate Wala na po akong choice. Sa'yo, ikaw talaga ang papaya. So yan, i-defend mo. Tag-isa lang para hindi medyo mahal. Pero ikaw ang mauuna. Kasi ikaw na tao. Okay. So, bakit mas masarap ang papaya sa empanada? Well, yung favorite shop ko po, ang lagi nilang gamit is empanada. And ever since naman po, sa mga shops na nakakainan ko ng empanada, they would always use papaya as an ingredient rather than cabbage po. Kasi I believe na mas mahal po yung cabbage right now. So, parang mas affordable po siya. And at the same time, healthy naman po at masarap. Healthy, masarap, affordable, practical, at yun yung number 1. Ready ka na ba? Oh. I-depend mo yung cabbage mo. Oh, ngayon, ikaw na. Mistake Kurt, kasi the dapat floor hindi is ko yours. nakipag-debate. Oh, bakit mas masarap ang cabbage sa empanada? Well, cabbage kasi maugat. Bakit may ugat naman yung May Ano cabbage? yan sa maugat? Well, ano ba yung yung ugat ng Brussels sprouts yun? May Brussels sprouts ang empanada dun. Oo, nilalagyan ko nga ng bagnet yung sa akin. Ay! Wow. Yaman. Bagnet Shout out yung sa adobo. Casa Hardin empanada. Yan. Sarap. Yeah. Yung longganisa nga namin, hindi ano. Yan, next. Talo na agad. Yung ang kanya reason lang daw ay favorite niya ang repolyo. Favorite na repolyo. Kasi mas masarap yung repolyo kaysa papaya. Pero both sila ayaw ko. Okay. Oh, magtanong ka. Saan, ano po? Ang hirap kaawayin dito. Okay, 16. Pupapagod ka lang. O number 16 po. Kung bibigyan ka ng chance makipag-debate sa isang tao, sino at bakit? Ay, ako hindi. Charing. Would be Ate Jamin po. Ay, wow! Kasi, wow! honestly, I look up to her po kasi Ay, ever wow. since, syempre, kaya po
po siya na humanista and also same na po kami ng major ngayon. So, I think mas magiging fun naman po kung makikipag-debate ako kay ate kahit alam kong matatalo ako. Ay, hindi yan. Siyempre, of course, if debate yan, we would make it calm and of course, logical. Ganyan, maganda. Thank you so much for that. Ako lang, ako makikipag- Piliin mo na si Mother Che. Huwag mo akong pipiliin kasi arm wrestler si Jimmy ng kakalabasan. Alright. Yan na, dyan tayo aalis mga kabechi. Arm wrestling. Huwag naman. Huwag naman ganun. Bakit ba gusto ko nga arm wrestler? Ayaw mo si Ate Lay. Hindi pwede. Hindi ka ba na Tambal ano nga sa kami daw nails eh. niya? Hindi ka ba natatakas sa corporate ano namin? Sorry, yeah. So, of course, Yes, Jimmy, next. i-pause muna natin ang Yes, oo. bakbakan sapagkat meron kaming ni-ready sa'yo, Aaron. Sana your seat is hot sapagkat sa pagbabalik ng nag-iisang youth-oriented syudad ng Pican, medyo mas marami pa tayong bakbakan. Magbabalik pa ang Rise Up Bigenyo! Mga kabeshi, so as you can see, naka-ready na ang ating mga printed copy of course, questions. At welcome dito sa segment na kung saan ang bakbakan ay hindi na tungkol sa larangan kundi sa kakulitan. Ito ang Rise Up, Rise Hot! Yan, is your, Naghahantay ako. Ano yung susunod sa ano? is your seat hot? Ganun na ba? Eh, Ron, itong una nating tanong. Pero ready ka na ba? Opo, I'm more ready. Wow. Gusto ko yung energy ng I'm born ready. Ulit natin. Yung ready na ready siya muya ng baga, gano'n. Baga ng Ng papaya sa empanada. Tanungin mo ulit. Are you ready, Aaron? I'm born ready. Ate. Yes! Ano ang lasa ng Adam's apple? Tinikman niyo sa kanya. I think wala naman ate kasi hindi naman siya maabot sa dila ko. Ay! Tama yung timpla ng ano, Oo, ikaw, Kurt. Pwede bang naliligo na hindi nababasa? Paano ka maliligo kuya kung hindi ka nababasa? Kaya Kaya tinatawag nga sa tinatanong sa'yo, kuya. Kuya? kinuya. Nagkakawin ba kayo? I think hindi naman po siya possible pero kung may dry shower naman ata kuya, try mo yun. Parang sila, Meron yun. dry shower? Meron. Hindi yun yung tinatawanan ko. Yung pagkakasabi niya kay Kurt, parang alam mo yung sinasuggest niya kay Kurt na maligo na. Parang kasi hindi naliligo si Kurt. Naliligo, Kurt? Hindi naman Nadadali naliligo. mo. May anong bang kasagutan, Sir Edong? May binubulong siya sa likod ng camera. Ay, sa panaginip. Ay, wrong. Hindi ba lang ako Zero agad. Okay. Zero Tanggap na yun. Ayun. Ikaw, Ikaw na. ako. Bato-bato, big. Ah, bakit kasi may ano yung may bisok. Kala ko, Ikaw na. stethoscope kasi lumalabas yung mga ano. Yung anak ng ipis. Aling hayop ang pinaniniwalaan mong pinaka masama? Botong. Kevin, cutting yung apart. Aling hayop ang pinaniniwalaan mong pinakamasama kung makakapagsalita sila? I think yung mga pusa
Marami po akong mga pusa and most of them, napaka-demanding po kapag pinapakain ko sila. So I think parang iba-iba na po yung sinasabi nila kapag hindi ko sila pinapakain. Same thoughts talaga. Ay, minsan ano yung pusa ko sa pwede yung pagkain. Anyam yung gumagano siya. Same naman. Anyam yung sasabay kalimot. Ayaw mo magbigay. Kung gagano. Yan, okay. So, Aaron, anong tawag mo sa lalaking ladybug? Lady. So ang kapalitan po ng lady, man. So I think man bag po. Wow! Bumblebee! Teko. Ano sa Bumblebee? Ay, ladybug. Oh, sige, ano sa'yo, Kurt? Ano? Anong tawag mo sa lalaking ladybug? Ano? Ladybug. You can be the peanut butter to my jelly. Oh, tanong ka at ayusin mo. Sige, ako na. O magbasa ka na. Si Ate Ito Leila. yung gusto ko eh. Ano ang pinaka nakakahiya na nangyari sa'yo at sa iyong mga kaibigan sa publiko? Sobrang dami po. Pinaka-favorite. Favorite, siguro yung pinaka-recent po, me and my friends po kasi ngayong college, napakaingay namin every time na magkakasama kami. And I think yung pinaka-nakakahiya po is every time na may makakasalubong kaming professor, tas titignan po kami ng masama kasi yun nga po, maingay. Maingay. Ba? Kung mag-travel back in time ka, anong pupunta mo? Past or future? At bakit? Siguro po future kasi ngayon pa lang pong nag-start ako sa college, napapagod na ako. So parang let's skip to the good part na po agad. Kung makita mo sa future na medyo, ay, hindi ko to bet, garangan, balik na sa Balik past. na lang. Oo. Balik na lang. Uy, wow. Di ba? Siyempre, mother, may opportunity ka na eh, di ba? Pupunta ka sa future tapos hindi mo bet, bulik ka sa Oo, past. Pwede. Para palitan po. Oo. O, paano? Change mo yung course. Ay, wow! Ay, wow! Change mo yung course kung hindi mo. Okay, ako na magtatanong. Kung kailangan mong ilarawan ang inyong pagkatao gamit ang isang kagamitan sa kusina, ano ito? At bakit? Tumawa siya eh. Paminta. Gamit? Gamit. Gamit ba? Ay, sorry. Ingredient na ingredient. Paminta na nga, bakit paminta? Yun ang napili mo eh. Kasi naka-block po ako ngayon. Ay, sige, palitan mo na lang. Kala niyo may deep meaning eh. Oo, Kala niyo spoken word, gano'n. Oo. Oo. Ano ba? Siguro po, baso. Bakit? Kasi punong-puno na po ako. Ay, Kala ko sinasaw. kay Kuya Kurt mo ba? Hindi ko dapat tabo yun. Sa bagay, punong-puno na daw siya. Mother, sa kusina niyo may tabo talaga. Meron, bakit? Inaano mo? Tabo. Yun inilalagay ko pag nagpapakulo ako ng tubig. Wow. Hindi naman kasi ako yung tipo na nilalagay ko lang yung tabo. Pang kusina talaga. Wala kayong tabo, no? Sa kusina, hindi kami nagtatabo. Same. Din. Safe po. Kayo yun. Bahay. Nagalit na. Bahay. Oh, yan. So, Tanong ka, may Kurt! tanong ka pa ba, Ate Karin, Lee? wala. Wala na, okay. Ikaw, Mother. Oh, ito ang Ikaw, last tanong. question Kami, natin. tanong. Last question ko. Mas gugustuhin mo bang magkaroon ng kakayahang lumipad or maging invisible? Siguro po, maging invisible na lang. Anong una mong gagawin pag naging invisible? I don't copy others' work. Oh. Ay, wala! Sorry, matalino. Alis ka na! Alis na! Siguro po, Pero actually, gagawin ko rin yun baka. No. Kaya talaga. Kami lang talaga. lilipad na lang po pala. Bakit? Para mahal po ng pamasahe. Para lipat-lipat na lang. Pwede mo maging invisible tapos pasok ka na lang sa basket. Parang useless naman. Ay, hindi ba bayaran? Wala nang babayaran. Pag ginawa mo naman ano bang problem? Ginawa mo makasalanan pa rin. Parang makukulong po ako doon. Tapos imagine, nasa bus ka no, tapos biglang nag-wear off yung invisibility mo. Hindi ka pa nakabayad, di ba? Kakaroon ng conductor sa'yo. Kuya, kinuha mo na yung stab ko. Umulat ka, no? Hindi ka nag-stab? May question ka pa, Mother. Marami pa. So, last one muna. Ano ang pinakakakaibang bagay na
na nagawa mo para makuha ang atensyon ng isang tao? Ng crush ba? Bakit? Um, Bakit? Charing. in terms po sa taong nagugustuhan ko, Wala ko sinabing na tao nagugustuhan mo. pero in terms po, Oo, in a way na, Crush na lang daw niya kasi. hindi po ako gumagawa ng mga moves pero there's this one time po na para magpapansin, lagi po akong lumadaan sa classroom nila. Ay! Gawain namin talaga yan. Dadaan siya sa Namin. classroom. Dadaan siya sa classroom, mag-iiwan siya ng hollow block. Uy, high school talaga gano'n. Like for example, di ba? Para lang makita. Ilocos National High o sa part ng SSC gano'n. Kahit malayo yan. Kasi yung crush ko way back then, he was from SMC. Oo. So, like kapag pupunta kami dun sa canteen, di ba maraming canteen sa Ilocos National High. Instead na pupunta kami sa main canteen na parang yung distance lang niya ganyang kaliit. Doon kami sa SMC dadaan para makita lang kahit mga 5 seconds, mga gano'n. Parang glimpse lang. Oh, glimpse lang. Gano'n. Hindi ko nakasubukan yung girl. Ay, kasi ikaw yung crush. Ay, Ako wow! nakadaan doon eh. Gusto ko yan. Haba ng hair. Ikaw, Habang ikaw. Gawain mo yan. Oo. Di, bakit kailangan pa niyang daanan? Kasi classmate daw niya. Yung sa kanya, mother, yung ano niya daw. Hindi niya naman kasi classmate niya. yun, Nakita Jemmy. niya. Wala Katabi yung- niya. Oo, hindi. Wala yung brown headband niya. So, Aaron, naging successful ba yung pagdaan-daan sa classroom? Unfortunately. Parang, Wow, unfortunately, happy crush lang naman po siya, so Happy nakamove crush. on naman agad. Ay, wow, pati happy crush. Paano pag ayaw, wala tayong word na move on? Anong gagawin? Dadaanan niya daw mother sa bahay nila. Po, hindi. Atake mo. Atake mo para matapos na gano'n. Dadaan sa bahay ka ganun. Tapos tumol yung aso. Nakipagtakulan siya. Ganun siya. Ano, Jemmy? Wala na katanungan. Oo, yes, oo. Sige, Ito wala. last question na natin. Oo, hindi lang yung sasabihin mo. Hindi mo rin pwedeng baguhin yung sentence. Yes. Oo, hindi. Hindi ako naliligo. Hindi. Hindi ka naliligo. So, hindi ka naliligo. Sayang naman yung decolor Ano po yung Oo, hindi. Hindi ako naliligo. No comment po, pwede. Wala mo, dahil wala Dapat Dry shower mo. So, ayan, once again mga kabeshi, our special guest, Aaron. Bibigay niya na ngayon yung kanyang advice sa mga kabeshi natin na Yes, gustong maging kagaya niya. And of course, konting share ng future plans or goals. Okay. So, sa mga kabeshi po na maaaring maging inspiration ako in the future, ang masasabi ko lang is just be yourself, just be who you are. Marami ka pong mararating sa buhay kapag hindi mo pinapakinggan yung mga maling sinasabi ng ibang tao sa'yo. Mangarap ka at just continue doing what you love and what you wanna do. Meron ka bang goals or plans na gusto mo share sa mga kabeshis natin dyan? Goals ko po, siguro po in 4 years kapag in God's grace nakapag-graduate po ako sa course na Business English, gusto ko pong maging English teacher sa ibang bansa. Opo, para na rin po more opportunities para makaangat sa laylayan. Yeah, so, ngayon pa lang 4th year ka, mag-ipon ka na for sea teachers kasi malay mo, di ba? Yes, po. Mabigyan ka ng opportunity. So, Aaron, ngayon, pwede mo nang i-plug yung social media accounts mo kasi malay mo may gusto makipag-debate sa'yo dyan, ganon, or hindi kaya... Kasatin kita, mama. Or nakanta ka naman, malay mo, uy, Aaron, kanta ka sa birthday ko, ganon. Happy birthday, pero melodrama yung atake. So yung Facebook account ko po is simply Aaron Lloyd po. Aaron Lloyd, parang dyan na po. And Facebook. while yung Instagram account ko naman po is Cinnamon Boy. Sino? Bakit mo siya Ang pangit nung pag ganon, ayusin mo yan. Para- Paano ulit, Aaron? Cinnamon boy. Cinnamon Boy po. Ayun, siya na. Strawberry girl. Hindi po. Mahilig po kasi ako sa Sanrio characters. Si Uy, Cinnamon. sinamorol! Oo. Uy, kayo lang yun. Ako, favorite ko yung Hindi ko panahon yan eh. Pa-expert na So, kami doon. Aaron, ngayon naman, shout out. Okay. Sa Okay pamilya po. ni Jamil. Okay. Yes. Una po sa lahat, shout out sa family ko, Mama Roda at Alea, and sa mga pamangkin ko, kay Kuya, sa mga pinsan ko, sa lolo ko, sa mga tita at tito ko, kay Papa, and
mga friends ko po, Chanel, Arabella, Atasha, Jermaine, Justin, Eileen, Janelda, and marami pa pong iba, hindi ko na po iisa-isahin. Basta yung mga friends ko po. Sino pa? Sino Mamaya po may ba? makapanood nito. Justly and Robbie po. And of course, yung mga new friends ko po, Sherlyn, Angela, Joshua, Christian, and Jamie. And sino pa po ba? Mamaya may panood dito, hindi mo ako dinamay. Nakalimutan mo ko. Sheverlyn and... Na-pressure siya sa shout out, di ba? O, syempre bawal may makalimutan. And of course, Kate, Sophia, Rashir, Charles, and Gerald. Yun na po lahat. Sure ka? Opo, wala na po. Final na. Isipin mo muna kasi mamaya pwede ka pang mag-shoutout, baka may pahabol ka. Kaya kami naman muna ang magpapasalamat sa'yo. So once again, Aaron Lloyd, our Shoutout student sa'yo, leader Aaron. and achiever. Ngayon is future teacher. Rhyme talaga yan. At mga kabeshi, gusto rin namin magpasalamat sa City Government of Vigan na pinamumunuan ng aming Mayor Randy Singson. To our Vice Mayor, Attorney Glendale Benson. Yan. To our 9th City Council, sa City Employees, City Head, sa SAPO, of course, sa Ibigan Production, to our producer, si Sir Eric Gascon, sa ating mga cameramen, na si Sir Con. Sir Con, Sir Paolo, si Sir Yes. Bong. Sino ba may nakalimutan tayo? O si Sir... Looper. Oh, our editor, of course, Kuya Kevin. Yes, Sir Kevin, tatanggalin mo yung mga ano. Edit ba Oh, and of course, mga kabeshi, do not forget our Facebook channel and our YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe, ring the notification bell para sa mga updates. And of course, rise up, bigyan nyo kasi malay nyo like, Aaron, kayo na ang susunod na uupod. So, Aaron, baka may pahabol na shoutout ka pa. Wala naman na po. Wala ka nga na dyan, may pala hi sa'yo, ganun. Walang happy crush ngayon. Wala po. Focus muna sa college. Ay, wow! Yan, very good yan. So, ikaw, mother. Shoutout sa aking one and only may Pip. Charit. May lang tayo, wala tayo. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, Oreo Balmon, to my dog Oreo and to my cat Balmon, and to my family out there. Sa planeta kayo. Shoutout sa inyo. Shoutout kayo sa family ni Jermaine na family tree. Si Adelaide. And of course, shout out sa family ko, sa friends ko, sina Erica and Thea, and sa mga kasama ko dyan sa treasury office, si Sir Edwin. Sir Edwin, baka naman ba? Shoutout nga pala sa mother and father ko, sa kapatid ko, Jake Corp at sa squad ko sa ML. Shoutout din sa iyo sa special someone ko. Sa Yusap. Shoutout sa Yusap. Ayan, shout out to my parents, mama and dada, to my siblings, Ate Georgina, Kiel, Glidine, to my BSED English 2, and of course, to my BSED English 1, pati na rin sa BSED English 3 and 4 para kompleto kaming lahat. Sa Profeta, of course, our org. And sino pa ba? Baka may nakalimutan ka? Sure ka? Propeta ka na pala. Shoutout na rin po sa BSED English 1A, sa mga classmates So, ko. advisor nyo. Sir Mark Tabunan, shoutout sir. Ayan. Advisor niya rin si Sir Mark? Yes. Yan, so parehas kami ng advisor, Sir Mark Tabunan. Hi, sir. To our teachers, Ma'am Winnie, Sir Patubo, sa kanila rin sa mga minor subjects nila sa amin, kay Ma'am Jenny Lou, kay Ma'am Jamel, kay Ma'am... sa lahat ng teachers ko. Ang dami naming major, guys. I'm sorry po, teachers ko. And of course, sa buong UNP na rin. Yan. Shoutout sa mga Sa CBA. Yes, sa CBA. Sa mga Sa CCIP. Jermaine. Yan. Propeta Sa ba? HRM. Wala akong HRM dito. Expired H. din. Expired. HA. Kahit na mother, HM. Mag-hi ka sa kanila. Shoutout sa aking mga kabatch dyan na katulad ko ng patanda na pero... Special someone mo. Shoutout sa may special someone. Baka naman. Nakauo lang. And of course, shout out to our baby Kate. Hi, we miss you and... Get well soon, anak. Ayan. So, ayan. Another episode na kung saan high ang energy at high din ang success ng mga kabataang bigyan nyo. Talagang kagalingan, kakulitan at anumang larangan, tayo ang nangunguna dito. So, once again, mga kabeshi. Mga kabeshi, bye-bye. Babay. So, yan. Sino ka ulit, kabeshi? Hi mga kabeshi, I'm Aaron Lloyd Bucarile. Yan. I'm Kurt. I'm Mother Che. And I'm Laura Lay.
At ako si Jimin at ito ang Rise Up Bigenyo. Bye!